Napatingin kaming lahat nang bumukas ang pinto. Napangiti ako nang makita ko ang asawa ko na may dalang paper bag. Tumango lang ito kay Cohen bago lumapit sa akin at mabilis na inilabas ang laman ng daladala niya. Napangiti ako nang makita ko ang durian na binili niya pero nang ilibot ko ang mata ko, lahat ng kasama namin ngayon ay nakatakip ng ilong. We will go ahead. Kailangan ko pa nga palang pumunta ng presinto. Paalam ni Cohen bago lumabas ng kwarto. Mabilis namang sumunod si Margarita dito na sumanyas pa sa akin na tatawagan daw niya ako. Me too. I still have a flight. Anime at mabilis na sumunod sa dalawang umalis. Napatingin ako sa asawa ko. What's wrong with them? Don't mind them. It is porridge first before you eat durian. Anito at inilapit sa bibig ko ang kutsarang may lamang lugaw. Mumanga naman ako at tinanggap iyon. Excited na akong tikman ng durian pero kailangan ko munang lamnan ng tiyan ko bago ako kumain noon para hindi ako pagsaktan ng tiyan kung sakali. I am smiling while he is patiently feeding me. Kaya ko namang kumain mag-isa pero ayaw niyang papigil kaya hinayaan ko na lang. Nag-enjoy naman ako sa pag-aalagang ginagawa niya. Naging maayos na muli ang lahat pero hindi sa kulungan napunta sa 7 kundi sa mental hospital. Tuluyan na itong nasiraan ng pag-iisip. Nalaman din namin na minsan na itong na-diagnose na may mental health problems. Pero dahil may pera ito ay ginamit nito iyon para takpan ang record niya. Nakulong naman ang mga tauhan nito na siyang kumidnap sa akin. Sa daan naman ay umalis na ng bansa. Nagkaroon siya ng offer sa France pero bago siya umalis ay nagkaayos na kaming dalawa. Pero yung pagkakaibigan namin, alam kong hindi na maibabalik pa sa dati gaya noon. Marami nang nangyari. Siguro sapat na nagkapatawaran kaming dalawa. Nalaman ko rin na sex videotape pala niya ang hawak ni Seven at ginawa nito iyong alas para mahawakan sa leeg sa Mean para sumunod sa mga utos niya. Si Cohen naman ay bumalik na naman ng San Isidro ayon kay Rafael at dahil pa raw nito ang anino ni Margarita na lagi nakabuntod sa kaibigan ko. I am back sketching in the garden bench. Wala ang kambal dahil nasa eskwelahan pa mga ito kaya mag-isa lang ako dito sa bahay ngayon. Napahawa ako sa tiyan ko. Hindi pa yun kalakihan pero may umbok na. Mag-aapat na buwan na ang tiyan ko. Rafael is too excited. Kahit na madalas ginigising ko siya sa kalagitnaan ng tulog nito para magpabili ng pagkain o kaya minsan nagigising ito na wala ako sa tabi niya kaya sinusundan niya ako sa kusina. At doon niya lagi akong naabutang kumakain. Pakiramdam ko nga tumataba na ako dahil sa kakakain ko. Napangiti ako nang makita ko ang tumatawag sa cellphone ko. Hi wife, we're on the way home. Do you want to eat something? Tanong ni Rafael mula sa kabilang linya. The usual. Nakangiting saad ko. Alam na niya ang tinutukoy ko. The kids are complaining about the smell of the food I like to eat pero kahit kailan, hindi ko narinig na nagreklamo si Rafael. Alam ko naman na hindi talaga masarap sa pang-amoy ang durian pero sarap na sarap ako dito. Tumayo ako sa pagkakaupo ko at nagtungo sa main door para abangan ang pagdating ng mag-ama ko. Hindi naman ako natagalan sa pagkakatayo. Napangiti ako nang makita ko nang pumarada na ang kotse ni Rafael. Mabilis na bumaba ang kambal at patakbong lumapit sa akin. Sabay nila akong niyakap. Pinanggigilan ko muna sila bago ko pinakawalan. Lumalaki na ang kambal ko at habang lumalaki sila ay mas lalo silang gumagwapo. Halatang halata kung kanino sila nagmana. Lumapit din sa akin si Rafael. He gave me a peck on the lips before we go inside the house. Mommy, why you always eat that smelly fruit? Tanong ni Ryan habang nakaupo sa tabi ko pero takip-takip nito ang ilong. That's durian. It may sound smelly but it tastes good. Ani Ryle at tumikim ng kinakain ko. Nakita ko namang napangiwi ang kakambal nito. Lumapit sa amin si Rafael na bagong palit na ng damit. He looks smell good. He is about to kiss my lips pero mabilis kong tinakpan ang bibig ko. Don't! My mouth smells bad. Sabay ko rito habang tinutulak itong palayo gamit ang isang kamay ko. Natawa naman ito. Wife, you eat that almost every day? I am used to its smell. Pero umiling lang ako kahit na nakakahiya. But he forced me to remove my hand on my mouth and kissed me. Malakas na lang ako natawa sa ginawa niya. Kasalukuyang nanonood ng movie ang mag-aama. Nakaupo sa magkabilang tabi ko ang kambal habang nasa may paanan ko naman si Rafael. Nang may biglang nag-doorbell, mabilis na tumayo ang kambal at binuksan ang pintuan. It was Troy. May bitbit itong isang malaking kahon. Ano yan? Nakakunot ang tanong ko. Toys. Simpleng sagot niya. Napatalo naman sa tuwa si Ryan sa narinig niya. Really, Tito? Let's go to our room. I'm excited to open that.
Masayang saad ni Ryan. Bakit sa kwarto pa? Pwede rin namang dito na lang. Ani ko. That's for eyes only first. Ralph said. Kukontra pa sana ako pero pinigilan ako ni Rafael kaya hinayaan ko na lang ang kambal na hilahin si Troy patungo sa kwarto nila. Masyado naman yatang malaki ang toys na dala ni Troy para sa kambal. Nagtungo na lang ako sa kusina upang maghanda ng hapunan namin kahit na pinagbabawalan ako ni Rafael. Nasanay na akong siyang nagluluto para sa kanila. Saka kayang-kaya ko pa namang gumalaw dahil hindi pa malaki ang tiyan ko. Kare-kare ang naisip kong putahin ngayong araw kaya mabilis ko ginayak ang mga sangkap ng aking mga lulutuin. Kasama ko naman si Manang Fanny sa kusina kaya madali lang sa akin ang pagluluto dahil tinutulungan niya ako palagi. Makalipas ng isang oras ay natapos na kami. Hinubad ko ng apron na suot ko at sinabihan siyang maghanda na ng mesa. Tatawagin ko lang ang mag-ama ko. Una nagtungo ako ay sa kwarto ng kambal pero wala sila doon kaya dumiretso ako sa kwarto namin pero wala din doon si Rafael. Napakunot ang noo ko. Saan naman kayo nagtungo mga iyon? Nagpunta ako sa playroom pero wala din sila doon. Nagtungo ako sa balkonahe pero napakunot ang noo ko nang mapatingin ako sa baba at mapansin masyadong madilim sa garden. May mga ilaw doon. Nakalimutan sigurong i-on ni naman ng Fanny. Alis na sana ako na biglang umilaw ang buong garden. At nang tanawin ko ang baba, napanganga ako. Si Rafael ang nandoon, napapalibutan siya ng mga lights. Nakaupo siya sa isang bangko habang may hawak na gitara. Tumingala siya sa akin at ngumiti bago nagsimulang i-strum ang gitara niya. He knows how to play a guitar. Pero mas napanganga ako nang marinig ko ang boses niya. I married a very talented man. He has a soothing voice while singing. Malayo-malayo sa parang laging galit na boses niya na nakasanayan ko na araw-araw. Hindi ko mapigilang kiligin. Namumula ang pisngi ko na parang gusto kong maihi sa saya habang nakatanaw sa kanya. It seems like he is serenading me. Nakatanaw lang ako sa kanya habang kumakanta siya kasabay ng pagtugtog ng gitara. Nang matapos siya, akala ko tapos na pero bigla ako napatingala nang may mga fireworks na nagpailaw sa kalangitan. Napatakip ako sa bibig ko habang naiiyak sa galak nang makita ko ang huling fireworks sa kalangitan. Marry me again, wife. Naiiyak na natawa ko dahil sa nabasa ko. He is proposing, but it sounds demanding. Mas lalo ako natawa nang nagkakagulo pa ang kambal sa pagbibigay ng singsing sa kanya bago siya lumuhod paharap sa akin. Tumulo ang masaganang luha sa mga mata ko. Tears of joy. He mouthed, "Marry me." Napangiti ako sa kanya. Nag-uumapaw ang puso ko. Mabilis akong umalis sa balcony at nagmamadaling nagtungo sa garden. "Mommy, don't run!" Narinig ko pang sigaw sa akin ng kabal nang salubungin nila ako. Pero binaliwala ko ang sinabi nila at mabilis na tumakbo papalapit kay Rafael at niyakap ito. Pinahid niya ang luha ko nang humiwalay ako ng yakap sa kanya. "Don't cry, wife. I'm sorry if my proposal is not expensive like other. I actually prepared a bigger proposal before, but Seven spoiled it," he said while holding my face. "I don't care about how you propose. But as long as it was you, I'll say yes. I'll say yes, even if you are more of commanding me to marry you, not asking me." Natawa ito sa sinabi ko. "Well, because you have no choice but to say yes. I didn't give you a proper proposal before, a proper wedding. So this time, I want to make everything's right." Muli itong lumuhod sa harapan ko. "Heaven, will you accept my last name and be my wife for the rest of my life?" Muling tumulo ang mga luha ko. Tumango ako sa kanya. "Yes." Narinig ko masayang sigaw ng kambal bago tumayo si Rafael at isuot sa akin ang singsing na hawak niya. We shared a kiss. "I love you." Nakangiting saad nito kahit nanlalabo ang mga mata ko sa luha. "I love you more, wife." "Congratulations, lovebirds." Napatingin ako sa bumati. It was Troy. Mukhang kinutsaba ito ni Rafael. Sigurado na akong hindi toys ang laman ng kahon na dala nito kanina. "Thanks, Bart." Subaludo lang ito bago umalis. Mabilis na lumapit sa amin ang kambal. Inalis ni Rafael ang kamay niyang nasa bewang ko bago sabay na binuhat ang mga ito. "Congratulations, Mom and Dad." Pumapalakpak na saad ni Ryan. "Congrats, Mom and Dad. But I am hungry now," Ralph said. That made us laugh. Masayang pumasok ang mga ito sa loob ng bahay. Nakangiting sumunod naman ako sa kanila.
I never expected that Rafael will be my endgame, but I am glad that they haven't gave him to me. Napatingin ako sa singsing na nasa daliri ko. Sa mga oras na ito, wala na akong mahihiling pa. Nagpapasalamat na lang ako sa masayang pamilyang ibinigay sa akin. Now, I am ready to face every tomorrow with my sons and a husband, and with a baby inside my womb. Mom, let's eat! Ryan said when I entered the dining room. Lumapit naman sa akin si Rafael at pinaghila ako ng bangko bago muling bumulong sa akin. I love you, wife. I looked at him. He winked. I smiled and mouthed him the magic words again. Kinakabahan ka ba? Mapangasar na tanong ni Troy kay Rafael na kanina pa tila hindi mapakali. Pakaramdam niya parang pinagpapawisan siya ng malamig kahit hindi naman mainit sa loob ng simbahan. Hindi ba halata? Parang ang maiihi na siya sa kinatatayuan niya. Susugpa ni Cohen pagkatapos ay sabay na natawa ang dalawa. Halatang natutuwa ang mga ito sa nakikitang kaba sa mukha ng kaibigan. Gustong bigwasan ni Rafael ang mga kaibigan na talagang may oras pa siyang asarin sa mismong araw ng kasal niya. Pero pagbibigyan niya ang mga ito ngayong araw, masyado siyang masaya para maasar. Walang makasisira sa mood niya. Dapat kasi pinagsuot mo ng helmet sa Heaven para hindi siya matauhan. Baka mamaya magising yun sa katotohanan na baka sakit ng ulo lang palang abutin sa iyo dahil sa pagiging bugnutin mo. Nakangising saad ni Troy habang nakaakbay kay Rafael at tinatapik-tapik ang balikat nito. Siniko ito ni Rafael sa asar, dahilan para mapahawak ito sa tiyan. Tantanan mo na kasi si Rafael. Mas sakit ka ng ulo kaysa sa kanya. Ani Cohen. Wow, nagsalita ang hindi. Hindi mo ba alam na sa akin nagrereklamo sa Margarita dahil daig mo pa daw ang saraulong baliw? Hahayaan sana ito ng sapak ni Cohen pero nakalayo naman agad ito. This is my wedding. We're inside the church. Don't make me curse you, Troy. Nagbabantang saad ni Rafael. Chill ka lang bro, nagbibiro lang ako para mabawasan ang kaba mo. Kasal na kayo, kinakabahan ka pa rin. Hindi natatakbo yun. Nagbunga na sa milya mo tapos may nakatanim pa nga ngayon. Kaya mapanatag ka. Tiningnan ni Rafael ng masama sa Troy, kaya umakto naman ang huli na zinisipiran ang bibig. Alam naman ni Rafael na hindi tatakbo si Heaven, pero hindi niya maiwasang kabahan. Tapos idagdag pa ang mga pangaasar ni Troy. Mommy, you're too beautiful. Masayang saad ni Ryan at pinakatitigan pa nito ang ina. You look stunning, Mom. Komento naman ni Ryle. We are happy for you. You just didn't give a father. We will be kuya too. Soon, we will be a happy family. Masayang saad ni Ryle. Daddy really loves you, Mom. You are our queen. This is your day and we are happy to witness this big day. Seryosong saad ni Ryle. Gustong maiyak ni Heaven sa sinasabi ng mga anak niya pero pinipigilan niya upang hindi masira ang makeup niya. Thank you, sons. Mommy will always love the both of you. She hugged her boys and kissed their hair. We love you too, Mom. Sabay na saad ng kambal. Biglang pumasok si Margarita. Maging ito inapatanga sa itsura ng kaibigan. Ang ganda mo, Heaven. Para kang Diyosa. Kaya walang duda na baliw sa'yo ang asawa mo. Puri ni Margarita nang makitang ayos ng kaibigan. Napakaganda naman talaga nito sa suot na wedding gown. Blooming na blooming din ito. Pakiramdam ko nga tumataba na ako. Nakasimangot na saad ni Heaven. Baliw, hindi kaya. Sobrang ganda mo. Parang gusto ko na rin tuloy magsuot ng gown para malaman kung magiging kasing ganda mo ba ako kung sakali. Pwede naman. Sabihin mo kay Cohen na mag-propose na sa'yo para makapagsuot ka na rin ng ganito. Bigla namang sumimangot si Margarita. Naku, wala pa akong bala kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo ko. Magpapakatandang dalaga na lang ako kung siya rin lang ang pakakasalan ko. An ito na ikinatawa ni Heaven. Halika na, kailangan na natin magtungo sa simbahan bago ka pa man malate at sunduin mismo ng asawa mo dito. Tumayo naman sa Heaven. Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Margarita bago nagbuga ng hangin. Relax ka lang. Ilang beses na nga kayo nag-jerger, kaya dapat hindi ka na kinakabahan ay kakasal ka sa kanya. Nalalaki ang mga mata ni Heaven sa sinabi ni Margarita. Minsan nagugulat pa rin siya sa bibig ng kaibigan. Hindi ito ang unang beses na ikakasal siya, pero ito ang unang beses na haharap siya sa dambana kasama ang lalaking mahal niya. Kaya hindi mapigilan ni Heaven na kumabog ng husto ang dibdib sa kaba. She is excited and nervous at the same time. Mommy, what is Charger?
Nakakunot ang noong saad ni Ryan. Pinanlakihan ni Heaven si Margarita ng mata. Wala kasing filter ang bunganga nito. Nandito pa nga pala ang kambal. That's a bad word, Ryan. Forget it. Okay? Nakulit na tayo. Tama ng chika. Ani Margarita at tinutulungan ng kaibigan na makababa ng hagdan. Nauna naman ang kambal na sumakay sa isang kotse patungong simbahan. Third person's POV. Natigil ang lahat nang malaman nila na dumating na ang bride. Mas tila lalong lumala ang nagtatakbuhang daga sa dibdib ni Rafael. Pero nang makita na niyang naglalakad ang asawa papalapit sa kanya, ay hindi niya maiwasang mamangha. Napakaganda nito habang marahang naglalakad at nakangiti sa kanya. Hindi niya mapigilang mapaluha. Pakiramdam ni Rafael napakaswerte niya. The woman he loves the most is now walking in the aisle papalapit sa kanya. Pakiramdam niya napakabagal ng bawat sandali. Kung pwede lang nasa lubungin niya ito ay kanina pa niya ginawa. The moment he reached her hands, his heart sings in happiness. Igniya niya ito palapit sa altar at nang sabay na silang nakaharap sa altar ay lumingon siya dito. I love you, bulong ni Rafael. I love you too, pabulong din na sagot ni Heaven. Gustong mainip ni Rafael sa dami ng sinasabi ng pari bago ideklara nito na mag-asawa na sila. Kaya itinutok niyang atensyon sa asawang hindi niya pagsasawa ang titigan. Nagulat pa siya nang sukuhin siya ng asawa. Just say I do. Nang gigigil na bulong ni Heaven dito. The groom seems so lost with his wife's beauty. Ani ng pari dahilan para magtawanan ng mga nasa loob ng simbahan. So, I will ask you again, Rafael. Do you take Heaven to be your lawfully wedded wife? To have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? I do. Mabilis at malakas na sagot ni Rafael dahilan para magtawanan na naman sa loob ng simbahan. Mapapansin pa ang pag-iling ng mga kaibigan sa kanya habang tuwang-tuwa naman ang kambal, lalo na si Ryan na pumapalakpak pa sa sagot ng ama. Irish, do you take Rafael to be your lawfully wedded husband? To have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? I do. Now, I pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Malaki ang ngiti ni Rafael na humarap sa asawa at itinaas niya ang veil nito. You are finally and totally mine, he whispered to her before he kissed her with full of love. Everyone is clapping as a sign of celebration. I love you, Mrs. Miranda. I love you too, Mr. Miranda. Finally, they can now begin their happily ever after.